Corinthians chapter 15, makikita po natin, ito po yung mangyayari sa mga taong mahayag sa kaluwalhatian. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42, gayon din naman ang pagkabuhay na magpuli ng mga patay. Itinanim namin kasiraan. Ang sabi na po sa Pablo, binubuhay na magpuli ng walang kasiraan. Okay? Ang sabi, itinanim na may pagkasiphayo, binubuhay na magpuli na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na magpuli na may kapangyarihan. Itinanim na may katawang ukol sa lupa. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa langit. So makikita natin, magkakaroon po ng pagbabago sa ating anyo kapag nahayag na ang ating Panginoong Kristo, makakasama po natin siya nasa kahayagang na andun po tayo sa glorious God. Kaya nga sabi, when Christ, who is our life, shall be manifested, okay, hindi na po ito yung katawang tao niya na dinala niya dito sa lupa, kundi ito po yung katawang tao na siya ay nag-resurrect na. Ang sabi doon, shall be manifested, then shall ye also with Him be manifested in glory. Iba na po tayong anyo. No? Hindi na tayo kailangan pumunta kay Pedro para maging flawless. Kailangan natin si Kristo para tayo maging. Tunay naman po ipinangako yun sa kanyang church. Na ang kanyang church ay magkakaroon ng isang kalagayan na walang kapintasan. Tingnan niyo po sa Efeso chapter 5. Ephesians chapter 5. Ganito po ang ating mababasa. Verse 27 na po ang ating babasahin. Sabi po, upang ang iglesia. Sino pa yung iglesia? Yung po yung kanyang katawan, kanyang mga tinawa. Yung po yung binuhay na magpuli mula sa kanilang mga kasalanan. Katulad ng mga taga-Kolosas, ang sabi niya, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sabi po sa English, that He might present it to Himself, a glorious church, a glorious called out people, okay, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So yun po talaga ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Yung pong mga binuhay na kalakip niya ay magkakaroon ng ganitong kalagayan. Kung paano po siya mahayag, ganoon rin po tayong mahayag sa kaluwalhatian. Okay, sabi po doon sa Colossus chapter 3 verse 5, ganito po ang ating mababasa sa ating pong screen. Ang sabi po ay, put to death, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So sabi po sa Tagalog, sabi niya, patayin na nga ninyo. Kayo patayin na dito eh. Kaya dapat simulan nyo lang patayin. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Tinutukoy itong sangkap ng katawan, pero hindi naman ito yung parte ng katawang laman, yung kamay, paa, diba? Mata, ilong. Hindi po ito eh. Kundi ito po yung dati mong pagkatao na sinasabi ka na, sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, sa illustration, sabi po, ang taong biluhay na muli, dapat ang kanyang mind set up doon sa things above, na kung saan naandun ang ating Panginoong Kristo na kasama ng Diyos, huwag sa mga bagay ng mundong ito. Kaya nga sabi, kung ikaw ay
nakaset up na yung inyong mind doon, dapat patayin na yung mga bagay, sangkap ng iyong katawan na nakahilig pa rin sa mundong ito. Ano yung mga sangkap ng katawan na nakahilig sa mundong ito? Sabi nga, yung fornication. No? Alisin na po natin yung uncleanness. Alisin na po natin yung ating mga passion. Yung ating mga evil desires. Aalisin na po natin lahat yan, sapagkat ang lahat ng yan, at kasama yung covetousness, itinuturing po ng banal na kasulatan, itinuturing po ng Diyos na ito ay isang idolatry.